Hi guys, and welcome to another weekend cash on stuffing and stuffing. So from my daily binder to my sinking funds and savings challenges. So may background lang na esports kasi nanonood yung husband ko. Pero tayo mag-unstuff muna. So, andito rin yung back to bank ko na purse. Purse ba yung tawag dyan? So, start muna tayo sa likod. Pinakalikod. There's not going to be any time for a reset, and all the time, what a steal from Zeta. Where it really felt like SKC should have been able to walk away with it. Last three and the categories. So, back to bank na to. Kasi para to sa SP. Parang additional. Okay, for our bills, we have a total of 350 to rotate around our. Ang ingay talaga, no? Magsa-staff na lang ako. So anyway guys, kamusta kayo? Nag-voice over na lang ako dahil maingay talaga. Sino ba yung nanonood ng NBA? So, kaka-champion na naman ng Knicks. Actually, wala naman akong team. Nakikiride lang ako sa husband ko. Spurs kasi siya. Pero kawawa naman. So, ayun. Buong Sunday, sad siya. So, wala siyang ganang lumabas. Tapos, umulan. So, kumain kami ng noodles. Tapos, wala, hindi na kami lalabas for Sunday dinner kasama ng family ko sa side ko. Nakakatamad, 'di ba? Kumilos kung Sunday. Tapos ito pa, umulan pa. So anyway, ito pala yung ginagawa ko guys na yung galing sa daily income ko tapos nilalagay ko for sinking funds is already a form of pay yourself first. 'Di ba parati nyo yan naririnig? Pay yourself first, ganyan. So, I'm happy na na-achieve ko na pala. Kahit mga maliliit lang siya na amount, pero meron, 'di ba? Kasi dati naglalaan lang ako a certain amount na galing na po yan siya, computed na, balik kinumpute ko na yung mga bayarin, tapos may sobra, yun na yun siya ang sinisave ko. So, di ba parang sobra pa rin siya. So, anyway, parang estimate pa rin ng sobra na pwede mong masave. So, yun. What else pa ba? Kumusta kayo mga mi? Ano pa ba yung mga realizations nyo sa pagka-cash stuff nyo? Malapit ng mag-BER. So, mag-anniversary na yung cash stuffing journey ko this September. O, 'di ba? So, nagsimula po ako sa mga envelope na Manila envelope. Yung papel, doon ako nagsimula. Tapos, pa konti-konti, bumili ako ng mga binders at saka yung mga envelopes. So, sa Shopee pa yun noon. Tapos, yung seller ng envelope, nag-vacation pa. Matagal ko pang nakuha. Pero now, ngayon, meron na akong 5. Grabe. 5 binders. And I have grown my emergency fund also to an amount na I never imagined na kaya kong isave. Pero actually blessed ako kasi like yung malaking utang ko sa credit card na hindi ko talaga mabawas-bawasan, binayaran ng parents ko. So, in turn,
binabayaran ko yung parents ko. Kaya minsan may makikita kayong um, entry sa expenses na BPI, CC, tapos merong parents. So, every month, nagbabayad ako sa kanila hanggang maubos ko yung inutang ko. So, currently on my third month ng pagbabayad. Ngayon, natatakot ako kasi nagsimula na akong driving lessons. Yung kinatatakutan ko is if kukuha ako ng sasakyan. Kasi mababawasan po yung emergency funds ko unang-una. Tapos yung monthly kaya kakayanin ko kaya. Parang paano mo malalaman if kaya mo na pala magbayad ng ganun kalaki for a car? Kayo guys, sa may mga sasakyan po dyan, paano nyo na na factor in nyo na ba sa lahat ng or kailangan ko muna mag-inquire, no? Kung magkano kaya magiging monthly, ganun, no? Nahihiya kasi ako kasi parang kagagaling ko lang sa isang malaking utang tapos uutang na naman ako ulit. Pero kailangan ko talaga ng sasakyan. I have to be mobile kasi meron akong 3 opisina at isang full-time na consultancy na kailangan pang balik-balikan. So, ewan ko ba, pero mas okay na lang tong problema ko kaysa dun sa mga nasalanta ng lindol, na nasalanta ng bagyo. So, parang minor lang, 'di ba? At yung mga fellow men, natin na merong mga pinagdadaanan. So, yun lang. So, pakonti-konti tong ating cash stuffing. So, ayan, re-replace ko na yung green tab. Diyan na naman tayo magsisimula. I think yung next na cash stuffing would be after ma-receive ko na yung sweldo this 15. So, nako, ano na naman to? Pila-pila na naman sa bangko. Hate ko talaga pumila sa bangko kapag sweldo day kasi maraming tao. No? So, nagwi-withdraw, nagde-deposit, ganyan. Yung sweldo ko kasi, for some reason, hindi malilink yung account sa app ng bank. Hindi ko alam bakit. Mga 3 beses ko na nilapit sa bank. Tapos parang wala din silang ma-offer na concrete solution. So, wala. Nag-give up na ako. Kaya, wini-withdraw ko talaga. Wini-withdraw ko talaga kada sweldo. Tapos, ayun. Ina-allocate ko to bills. Tapos, magka-cash stuff. Tapos, magre-return sa bank kung ano yung kailangan bayaran. Naku, yung mga bayarin ko pa naman sa 15, merong SPay at LazPay, which lately, napabayaan ko na naman yung sarili ko na mag-online shopping. So, hindi bumababa yung amount. So, nakakainis. So anyway, ito yung may naipon akong mga bagong bills. So, basta may bagong bills, automatic po yan sa savings challenges. Except sa 20 at 200. Kahit gaano kadugyot, ilalagay ko po. Kasi, ano na lang siya madalang na lang siya. So, madalang na lang yun. Bakit parang tao? So, ayan. Marami na akong 50s. And then, later on, naalala nyo pa yung mga dugyot na 20s. Kasi, i-condense ko na sila. Ibabalik ko na sila sa bank.
para baka pa lamang ire-retire na ng BSP, 'di ba? Kasi parang ano na yun eh, ilang ano na lang mapupunit na yata. Anyway, yung mga bagong bills, tinatry ko talaga na kinikip sa mga envelopes ko. No? So, nire-replace ko ng bago kung meron. Kung wala naman tayong magagawa. Dati may mga lumang 100 ako sa savings challenges, pero chinange ko. So, ayun. So, yun lang. Vinoise over ko na lang kasi ang ingay. So, nanonood ng vlog yung husband ko. Alam niyo yung si Kuya Kurt, yung missionary na kabisado niya yung Filipino food, yung mga karinderya. Parati siyang kumakain sa karinderya. Tapos, parati niyang kasama yung mga kapatid niya. So, wala lang. Naaaliw kami. So, ayan ang mga dugyot 20s. So, akala ko, maiiwan pa yung, isang magandang 20. Hindi na pala. Kailangan na siyang i-change. So, ayan. Nag-change din ako ng editing app. Yung VLLO. If familiar kayo. Kasi yung CapCut, parang nahinaan na talaga. Naghahang talaga siya eh. So, wala. Goodbye, CapCut. So, ito na yung VLLO. Nung nag-attempt akong mag-vlog dati, ito rin yung ginamit kong app. So, ayun. So, yung lumang vlog ko andyan lang sa recesses of YouTube. So, anyway, yun lang for now. Bye!